Okay, mapagpalang araw sa lahat. Bali, ang piyesa natin ngayon, portrait. Portrait pa din, pero portrait siya ng aso. So yan, habang nag-aantay si bossing sa atin, tayo naman, magpiprint tayo ng design na gagawin natin para sa kanya. So, eto. Gamit nga pala naming stencil printer Epson M1120. Kahit walang data o walang internet, magagamit nyo po siya pag print ng design na naka-stencil na. Mag-download ka lang sa apps ng Epson iPrint. Tapos yun na yung i-connect mo dito sa printer na diretsong stencil na. So nung binili namin to, bagong bili na printer Epson M1120, yung ink na kinarga namin, stencil ink na po, para direktang stencil na yung lumabas dun sa print. Tapos yung papel na ginagamit namin, sa Shopee lang namin nabibili, pati yung ink mismo na stencil ink, sa Shopee lang din namin nabibili. So ganyan lang, susundan nyo lang yung procedure, next nyo lang yan para makapag-print kayo ng design na gagawin nyo. Mas maganda na rin, i-edit nyo na rin siya ng iba't ibang size para makapili kayo kung ano yung size na kakasya dun sa pwesto ng paglalagyan ng tattoo. Ganun lang, tapos didikit nyo na, patutuyuin, tapos pwede na, start na. Sa mga size ng needle na ginamit natin dito, gumamit ako ng 3RL para sa mga detalye. Kagaya niyan sa ilong, yung sa ibang balahibo na medyo importanteng makuha natin, ginagamitan ko siya ng 3RL para magawa natin yung mga detail na importante rin na makita o mapalabas natin sa tattoo na ginagawa natin. Hanggang dito sa pag-highlight natin, 3RL pa rin yung ginamit natin. Pero sa ganitong size lang siguro mga 3x3 inches lang tong size ng bawat portrait ng aso na to. So 3RL lang din yung gamit ko. Pero kung mas malaki siguro, kung mga halimbawa mga 6 o 7 pataas na inches yung ginagawa natin na portrait ng aso o kaya mga portrait ng tao, ang gamit ko na doon 5RL na. Tapos dito sa mga balahibo naman na to, gumamit tayo ng 9 Magnum at saka 15 Magnum. Tapos ang hagod ko dyan, yung parang naglilinya ka pero ang gamit mo Magnum. Parang ginagawa ko rin sa mga buhok ng portrait ng tao pagka gumagawa ako. Ganon din yung ginagawa kong diskarte dito sa paggawa ng balahibo. Tapos dito sa unang portrait, gumamit tayo dyan ng dark brown, gumamit tayo ng brown, gumamit tayo ng sienna, caramel, medium flesh tone, tsaka ng dark skin tone. Tapos white, gray, yun yung mga kombinasyon ng kulay. Yun po ay base po sa kinokopya ko. Kung ano yung nakikita kong kulay, yun po yung ginagaya ko lang. Dito sa pangalawang portrait naman natin, ganun pa rin yung mga size ng needle na gamit natin. Tapos yung hagod natin, kagaya nito ng white. Ganyan lang po yung pag-highlight ko sa balahibo. Tapos yung ibang balahibo, diskarte ko naman, yung parang naglilinya pero Magnum yung gamit. Tapos yun lang din, highlight, 3RL para sa mga maliliit na detalye. Tapos 9 Magnum o kaya 15 Magnum dun sa mga pang-highlight naman dun sa mga balahibo. Sa mga kinulay naman natin dito sa pangalawang portrait, gumamit tayo ng dark gray, ng medium gray, tsaka light gray. Tapos meron tayong mix dyan ng puti, brown, at tsaka gray. So ang labas niya para siyang gray na may pagka-brown. Yun po yung naging medium na kulay nitong portrait na pangalawa natin. Kung mapapansin nyo po, yun po yung parang may brown na may pagka-gray. Yun po yung mix ng tatlong kulay, yung white, yung gray, at saka nung brown. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Medyo maiksi yung video natin ngayon, medyo busy tayo, pero susubukan pa rin natin makagawa sa mga susunod ng mas mahabang video para mas marami po tayong mai-share na kaalaman dito sa tutorial natin. Yun lang, ako po si Nads Galarpe na nag-iiwan sa inyo na isang mapagpalang araw. Peace out.